Good morning mga kababoy. Ayan na. Ayan, nangangamoy na sila. Kita nyo naman yan. Iwan ko lang kung may bababa dyan ng 100 kilos. Dito medyo manipis-nipis pero pasado na yan. Ito pa mga kababoy. Ayan, sabay-sabayan sila. Meron pa doon. Meron pa doong naiwan na ganito din kalalaki. Magandang araw guys. So ayan na. Ang ating mga pitak ay wala ng laman. So naibinta na natin yung ating 28 heads. So ito ay panibago to. Galing doon sa ibaba. Nilipat ko na dito. And ayan. 4 na pitak ang ating bakante ngayon. 4 na pitak. So ayan. At katapos nyan ay ibaba natin tong mamaya magbaba ko dyan. May laman yung mga biik yung mga yan eh. So ayun guys, ang ating pag-usapan ay kung magkano ang kinita natin sa ating 28 heads. LS yung price ng biik at saka yung price ng feeds at vitamins and antibiotics. So yun ang ating pag-usapan. So ito may binili ako dahil may tuturukan tayo doon. Itong pitak na yan. Nag-uubo siya pero hindi tawag niyan. Hindi pwedeng hindi natin gagamutin dahil hindi na siya kumakain. So ang ating topic next video, makikita mo yung mga gamot na yan. So ang dami niyan. So yun po ang ating topic sa ating susunod na video. Gumastos na tayo ng almost 6,000 para lang sa gamot sa ubo. Dahil ito lahat na yan. Yan yung doon. Nag-uubo. Pati ito. Nag-uubo. So yan ay ilang piraso ba yan? Mga almost 50 o 60? 60 piraso. So sabay-sabay na nag-uubo. So, napakadelikado dahil sa kumari ko hindi nagamot. Talagang dead ball. Namatay po yung patiner. Sayang, pira na naging bato pa. So ayan yung ating pag-usapan kung magkano yung ating kinita doon sa ating 28 heads. Ito na mga kababoy, usapang kwentahan na. So umabot na tayo ng gabi dahil walang oras sa araw para magkuha ng video. So ito mga kababoy, nag-prepare ako ng mga listahan. So ito yan ay napakaganda ang timbang ng ating mga alaga. Parang tatatlo lang ang hindi umabot ng 100 kilo. So yun mga kababoy, yung 28 heads ay umabot po siya ng 3,003 kilogram. So ang price niyan ay 192 per kilo, yung live weight. So medyo mababa na. Pero maganda-ganda pa rin. Magandang pakinggan yung ating numbers dahil kalahating milyon. So hindi pa natin ibabawas diyan yung puhunan So maganda ang ating net income diyan kung sayo ang biik, pero dito sa aking sitwasyon ay bili ko lahat pati biik. So ngayon ang natin ay pupunta tayo sa kabilang pahina. Nandito yung aking computation. So ayan mga kababoy. Ilis natin yung 160,000 na feeds at yung sa piglets na 188,000. Then, meron din naman tayong 10,000 sa mga vitamins, antibiotics, So, pag nilisok po yan, so nasa 218,000 lang po yung ating net income. Yun po yung kabuuang kita natin. Yung profit natin doon sa 28 heads na baboy na fattener na ating bininta. Ngayon mga kababoy, pag halimbawa naman ay sarili mong biik, dito medyo paldo ang magbababoy. Dahil pag sarili mong biik, ay tatanggalin mo lang yung 188,000. So may sinulat ako dito 143,000. Instead of 188, ginawa ko na siyang 143. Nilist ko na po yung magastos mo doon sa kung sarili mong paanak ang biik. So in my experience, ang isang inahin ay gagastos ka po ng 15,000 sa isang cycle ng kanyang panganganak. So hanggang sa mawalay po yung biik. So, gagastos ka po ng 15,000 per so. Yan, per inahin. So, kung halimbawa naman ay 28 heads at tingin natin ay tatlong inahin. Minimum. Dahil kung yan ay 10-10 tapos 8. So, yun po yung aking expectation diyan. So, kaya yung sinulat ko dito ay 143,000. So, ayun mga idol. So, yung 143,000, yun po yung dagdag doon dito sa 218 na net income mo. So, ang kabuuang income mo for the whole 28 heads at sarili mo pang paanak ang mga biik, so meron ka pong
net income na 361,000. So napakaganda mga kababoy dahil sa 361 at alagaan mo lang ng 5 months, computein mo po yung kung magkano ang monthly mo doon na pupunta sa iyo. So ayan mga idol, yun po yung ating maiksi na computation sa ating 28 heads na bininta. See you sa sunod natin na pagbibinta mga idol. At titingnan natin kung magkano naman ang ating kikitain. Thank you for watching.